Bakit ka nandito? Nagulat ka ba? Aray. Habulin. Atitya, Andito na ako. bilisan mo. Quiz. Boss Quizang. Atitya, paano mo na daw ang hawakan? Ang baba ni boss. Boss. Sawan. Sundin ang patakaran. 3 saksak, 6 na butas. Boss. Sawan. Magkakapatid tayo. Alam mong may pamilya ako. Sawan. Ayaw mo bang malaman kung bakit nandito si boss? Bakit mo ako pinahamak? Kung paanong pinaglaruan mo ako. Paglalaruan din kita. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Balin ang kanyang mga kamay at paa. Itapon siya sa black prison para maging panakip butas. Nga pala, may isang bagay na hindi mo pa alam. Ano yon? Hahaha. Ang saya. Nakakatiwa. Sobrang nakakatuwa. Yedu Club, ikaw, Atitya, ang nagbabantay sa lugar na yan, di ba? Anong kinalaman mo sa kaso ng papatay? Wala pang namamatay sa lugar ko. Kaya anong kinalaman ko? Anong kinalaman? Tingnan mo. Lahat ng yan, mga namatay sa lugar mo. Daga. Aji, anong nangyari? Daga, Aji, saan na naman nagpunta ang mga yan? Kuya. Kailangan ng boss. Ang mga mapagkakatiwalaang kapatid. Pinapunta ko na sila doon. Sabihin mo sa kanila na magpakitang gila sila. Huwag nilang ipahiya ang pangalan ko. Ana, Sawan. sinaktan mo ang kapatid ko. Nilapastangan mo ang dangal ko. Hindi kita palalampasin. Dahil nandito ka na. Huwag ka nang umalis. Mga kapatid, patawarin mo ako, kuya. Ano pa ang itatanong mo? Ikaw na walang kwentang basagulero. Kahit mamatay ka, walang magmamalasakit. Ah, ah, ah. Atras. Ha 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 ha. Nagmamay-ari ng isang lugar. Pero walang kera. Lahat ng pera ko ay napunta sa aking mga kapatid. Maliban sa ipinadala sa bahay. Wala na akong natirang pera. Sa kalagayan mo ngayon, May pagkakapatiran ka pa rin? Hayaan mong magpakita ka ng pagkakapatiran. tama na, kapatid. Huwag na kayong mag-away. Kapag namatay siya, kailangan pa nating humanap ng panakibutas. Mga kapatid, ang aking mga kamay at paa ay nawasak. At ako'y nakakulong. Wala na akong pagkakataon na ipaghiganti kayo. Sa susunod na buhay, ayo ang magiging mga boss. Ako ang magiging tauhan. Babayaan ko kayo ng isang buhay. Mukhang, napakamatapat mo. Atapatan? Wala kang karapatan. Maliit na nila lang. Gusto ko ang mga matatapat na tao. Gawin mo ito para sa akin. Mali ang nakilala mo. Ito, hindi problema. Kung gusto mong maging bayani, dapat kang magtiis. Ang sakit ng pagbabagong anyo, kaya mo ba? Sakit ng laman. Ano pa yan? Seg, bangon. Ah, Bangon. Pagbabagong anyo. Kung makakaya mo lang, ang sakit ng pagbabagong anyo. Hindi ka na magiging ordinaryong tao. Ang kaunting hirap na ito, hindi mo pa ba kaya? Hindi na siguro mamamatay. Hindi naman siguro. Ay, kahapon, hindi pa nakita. May kayamanan pala ang mahirap na bata. Hindi na kami magpapakipot. Ta, takbo.
Lolo, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ang ipapagawa mo. Tandaan mo ang kanilang mga mukha. Ang paghihiganti para sa aking kapatid ay tiyak na mangyayari. Ang taong ito, mukhang hindi ordinaryo. Lolo, baka nananaginip lang ako? Ako naman. Ngayon hawak ko na ang mana. Hahayaan ko pa ba kayong apihin ako? Erika, hindi namin alam ang iyong tunay na halaga. Ngayon hawak ko na ang mana. Hahayaan ko pa ba kayong apihin ako? Aticha, Hindi namin alam ang iyong tunay na halaga. May pag-usapan lang sana tayo. Siege, ano yon? Kahit 10,000 pa. Kailangan kong manatili sa kulungan na ito sa loob ng 1 taon. Pero, hindi ako mananatili rito ng walang kapalit. Kung may anumang problema, dito sa kulungan, ako ang bahala. Huwag lang 1 taon. Kahit habang buhay pa ang tirahan mo rito. Ano? Di ba lifelong imprisonment na yun? Kahit sa pagtulog ginagaya, ang kilos ni Papu, mukhang, malalim talaga ang kanilang galit. Sawan, nandito na ako. Aticha, Kisang, patay na siya. Anong sinasabi mo? Si Kisang, pinatay ni Sawan. Nagutos ng pagpatay. Ang Tal, wala na siya. Kung hindi dahil kay Boss Quisang noon. Matagal na akong namatay sa gutom sa kalsada. Boss Quisang, pupunta ako para magbigay pugay sa kanya ngayon. Alis na ako. Palam kuwa. Sana hindi ka na bumalik. Huwag ninyo akong pabalikin. Sa aw natuturuan ko kayo ng leksyon. Opo. Aticha, may lakas ka pa ng loob na bumalik. Binigyan ako ni boss ng pagkain. Ang insensong ito, dapat ibigay ni Aticha. Si Kuisang, inatay ni Sawan. Sawan, ikaw ang nagdala sa kanya. Kaya mas lalo kong dapat ibigay ang insensong ito. Say. Ang traidor ay magbibigay pugay. Ang mga patakaran. Alam mo dapat. Kung malalambasan mo ang daan ng kamatayan na ito, papayagan kitang magbigay pugay. Mga kapatid. Bigyan ng daan si Aticha. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Isang traidor na tulad mo. Gusto pang magbigay pugay? Hindi takot mamatay. Subukan mo lang humakbang pa. Tigilan mo. Hindi pwedeng siyain ang batas ng mga gang. Kung malalagasan mo ang patay na daan na ito, makakapagsindi ka ng insenso. Ang paghihiganti para kay Boss Quisang. Ako si Aticha. Ang magdadala. Sariwang mangga. Sariwang buko. Matanda. Tingnan mo nang mabuti. Ito ang pirma ng sarili mong anak. Siya mismo ang pumirma. Gusto mo pa ring itanggi? Talaga nga. Ang fingerprint ni Aticha, yan. Nitong mga nakaraang araw, lagi akong nananaginip na pinatay si Aticha. Nasaan si Aticha? Nasaan siya? Kung hindi mo mababayaran ang utang, Hindi mo na kailanman. makikita si Aticha sa buhay mo. Kung hindi mo mababayaran ang utang, Hindi mo na kailanman. makikita si Aticha sa buhay mo. Pakiusap. Nasaan si Aticha?
Huwag kang magkunwari na kawawa rito. Kung hindi mo mababayaran ang utang, susunugin ko. Ang bahay na ito, Hindi naman sa ayaw naming magbayad. Wala lang talaga kaming ganoong kalaking pera. kung walang pera, buhay ang kapatid. Aticha. Buhay ka pa. Aticha. Anong gagawin mo? Yan ang nanay mo. Aticha. Ganyan ka ba sa nanay mo? Gumagamit ng ganyang paraan? Ayan. Anong tinatago nyo ditong pera? Tay, huwag kang mag-alala. Nay, huwag masyadong galawin ang baywang, ha? Ang nanay mo. Madalas bangungutin, nananaginip na may nangyaring masama sa'yo. Araw-araw siyang kumupunta sa templo para magdasal. Nay, ako po ang may kasalanan sa inyo. Anong hirap ang pinagdaanan mo? Ngayon, ayusin ko muna ang lahat ng ito. Sige, papatayin ulit kita. Ano nangyari? Malinaw na. Pinutol ko na ang mga litid mo sa kamay at paa. Nagtataka ka ba? Subukan mo at malalaman mo. Bakit hindi pa kayo umatake? Sa kabila ng lahat, dati ako ang inyong kuya. Ngayon, ang kuya ninyo. Tuturuan kayo kung paano umasta. Ikaw, huwag kang lumapit. Kay sawan ako. Kung ikaw, Kapag nalaman niyang buhay ka pa, hindi ka niya palalampasin. Ah. Kung gayon, dalhin mo ako kay sawan. Sage. dadalhin na kita doon. Sa totoo lang, yung kainan kanina, sa tagal nating magkakilala, ngayon lang niya ako nilibre. Aticha, Huwag kang maging kampante. nasaan si Sawan? Nandito na tayo. Ama, Ang kapatid na si Aticha ni Sawan. Dumating pa batiin ang pagpanaw ni Runla. Kung sasabihin kong ito ay isang pagkakamali, maniniwala ba kayo? dahil si Sawan ay lumabag sa patakaran ng kalsada at naglaro ng marumi, kami, ang pamilyang Runla, ay lalaban hanggang sa huli. Kayo, ipasa ninyo ang aking mensahe. Sinumang makapaghihiganti para sa pamilya ay makukuha ang buong halaga ng pamilya. Ikaw. Nagkakamali ka talaga. Hayop na babae, may lason sa bibig mo. Huwag mong isiping kinontrol mo ako. Makokontrol mo na ang pamilyang Runla. Tatay, nandito na ang anak nyo. Para samahan ka. Hayop. Ang taong mamamatay na. Hindi mo pa rin pinapalampas. Sage lang. Kahit paano, sa loob ng 5 segundo, mamamatay na ako. 5. 4. 3. Nililigtas mo ba ako? Hindi ka ba makapaghintay na matapos ang sasabihin? Napakamalas. Halos madala na naman ako sa patibong ni Sawan. Ngayon, salamat kay Ginoong Aticha. Sa pagligtas sa akin, tinulungan niya akong labanan ng lason. Kung hindi, wala nang pamilyang Ronlat. Binibining Marisol, pwede ko ba kayong kamayan? Ginoong Aticha, handa na ba? Marisol, Ibigay ang lahat ng pera sa bahay kay Ginoong Aticha. Hintayin ninyo munang gumaling ako at personal akong magpapasalamat. Yemem. Kailangan ko nga ng pera ngayon. Kung ganoon, tatanggapin ko ito. Hahaha, ang pera ang pinakahuling bagay na kulang sa akin. tanggapin mo lang. Aticha, huwag ka nang gumawa pa ng anumang gulo, ha? Nagkataon lang na nailigtas ko ang matandang Ginoo ng pamilyang Runlat. Ito ang kanilang pasasalamat. Mabuti naman. Mula ngayon, hindi na kailangan ni Ani. Natulungan tayo. Nga pala, Ani, Kuya, lighter. isa pa.
Isa pa. Sumama ka sa akin, kapatid. Isang beses lang. Bibigyan kita ng double sa presyo. Bitawan mo ako. Bitawan. Sino? Sino ang nangahas na batuhin ako ng takip ng bote? Gusto mo nang mamatay? Aticha. Ikaw. Naglakas loob kang batuhin ako ng takip ng bote. Huwag kang magpapakita sa akin ulit. Kung matapang ka, huwag kang magatago sa likod ng babae. Se. Ikaw. Sa tagal ng pagkawala ko, ganito ang ginawa mo sa mga magulang ko? Dati, kapag dumadalaw si Pilay, mas maingat sila. Ngayon, wala si Pilay. Kaya, Hindi na kita hahayaang maghirap pa. Naku. Ilay. Ate Cha, hindi kita ipinagkanulo. Alam ko. Matagal na ring hindi tayo nagkita. Aticha. Hindi ko akalaing ganyan katibay ang buhay mo. Oh, saka nga pala. Sa mga susunod na araw, kasal ng nakababata kong kapatid. Bilang kapatid, dapat ikaw ang mag-host ng kasal, di ba? Hinihintay kita, Aticha. May balita ang ating espiya, Aticha, isang tao, pumasok sa hotel ni Sawan. May utang na loob tayo kay Ginoong Atika. Hindi siya dapat mapahamak. Tara na. Wala kang silbi. Hindi mo man lang magawa ang simpleng bagay na yan. Ano? May kakayahan ka bang? Pakasalan si Sawan? Akala ko kung sino. Ikaw pala ang nakasiping ko. Ang galing mong alagad. Talagang walang hiya ka. Mukhang, hindi ikaw ang ikakasal. Siyempre hindi. Ang isang tulad ni Sawan, paano siya magiging karapat-dapat sa marangal kong dugo? Ang pagiging marangal mo ay ang maging laruan ng iba. Hoy! Atikha, masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Ha? Ang pamilyang Inta, na itinuturing ninyong makapangyarihang pamilya, para sa akin, ay isa lamang piyesa sa laro. Bakit ka karapat-dapat? Kausapin ako? Sa mga nakaraang taon, hindi ako makakain ng maayos. Para sa pera. Kaya kong maging abay. Ikaw rin? Ano? Teritoryo itong pamilyang Inta. Mukhang, nagpasakop ka sa pamilyang Inta. Ano ang pakay mo? Matagal na tayong hindi nagkita. Aking mahal na kuya. Mukhang ang aking kuya ay interesado pa rin sa babae ng kapatid niya. Ganoon pa rin. Talagang nga, napakasayang na ikaw ay nakulong sa isang babae. Aticha, sinabi sa amin ni Yol ang tungkol sa iyo. Hindi ko inakala na ikaw, na mukhang matapang, ay isang duwag pala. Ha. Sabi ko na nga ba, anong panahon na bang gayon? Pinag-usapan pa rin ang katapatan. Sigurado. May problema lang sa utak ang mga iyon. Mukhang, hindi lahat ay pwedeng maging kapatid. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kapatiran. Asikasuhin mo siya ng maayos. Aticha, sa bawat unggol niya, dodoblehin ko ang pabuya sa bawat kapatid. Ang 100,000 mengchow. Nag-isa ka lang na naglakas loob na pumunta? Aticha, tingnan natin kung paano kita asikasuhin ngayon. Ang pampagana na yan. Gusto ko. Bakit kayo nakatunganga? Sugod. Nakakahiya talaga. Deti, paano ko kayo itinuring na kapatid? Mag-ingat ka. Bakit ka nandito? Sabi ni Pilay, mamamatay ka lang kung pupunta ka. Kaya, balak mo bang mamatay kasama ko? Ako. Gayon ang araw na kasal ko.
Sino mang maglakas loob na ipahiya ako, kukunin ko ang buhay niya. Hindi ba gusto nyo ng pera? Ano? Aticha, bakit mo tinatapon ang pera? Maghawalang silbi. Maghawalang silbi. Gayon ang kasal ng anak na Inta. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Wala kang respeto sa akin. Sa akin ka pa magpaparespeto. Anong gayon? Ang pamilyang Inta ang laging ng api ng iba. Wala pang sinuman ang nangahas na maningil ng utang sa pamilyang Inta. Paano kung ipilit kong maningil? Saj, aling kamay ang gagamitin mo sa paniningil? Pupuputulin ko yan. Kailan pa, ang isang pulibi ay nanggahas na magyabang sa harap ng pamilyang Inta. Hindi sapat ang pagputol ng kamay. Gusto kong ilabas siya ng patay. Sag. Walang galang. Nangahas kang sakta ng anak ko. Mga walang silbi. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bigyan ninyo siya ng magandang leksyon. Huwag ninyong hayaang mamatay siya ng madali. Nandito ako. Hindi mamamatay si Ginoong Aticha nang ganoon kadali. Marisol, ikaw lang. Anong karapatan mo para protektahan siya? Si Ginoong Atika. Ang aking EIE na bisita. Ang gulo na ginawa niya. Sasabayan ko siya. Matandang Ronla. Buhay ka pa pala? Tatay. Ano nang kinakatakutan natin sa kanya? Hindi lang siya isang mahalagang tao. Si Aticha. Siya ang aking fiance. Fiance? Aticha, hindi ba gusto mo ako? Baka naman. Dahil sa akin kaya siya napilayan. At nakulong noon. Ikaw, ang nag-isang anak ng pamilyang Runlat. Wala ka bang kakayahang turuan? Ang isang lalaki? Mukhang. Kailangan ko nga siyang turuan ng hasto. Kung hindi mo kayang kontrolin ang asawa mo, ako na ang gagawa. Alam mo, mayroon din ako mga kakayahang yan. Ako, si Marisol. Hindi mo basta-basta mababanggit ang pangalan ko. Kaninong teritoryo ba to? Sugod. Marisol. Ang fiank mo, hindi ba't gawa-gawa mo lang para may pakita ka? Mukhang gayon. Ang pamilyang Ronla ay tuluyan na makikipag-away sa pamilyang Inta. Ang pamilyang Runlat ko, ang gusto kong protektahan ay nagbigay sa iyo ng dahilan. Sapat na yan para bigyan ka ng respeto. Hindi na ako magpapanggap. Ang dalawang pamilyang ito ay matagal nang naglalabanan. Walang sinuman ang makikinabang. Naku, malaki ang gulong ngayon. Aticha. Nilason na ako ng pamilyang Inta. Kung hindi dahil sa batang ito, patay na sana ako. Ama. Para rin ito sa pamilyang Inta. Walang kwenta. Nagdadulot lang ng gulo. Matandang Ronla. Bakit sa tingin mo kaya kong lasonin ka kahit kailan? Tanungin mo, yang tanga na niloko ko, at paikot-ikot sa palat ko. Ako ba yung taong walang uta? Gusto mong hindi ako makasal? Napakalaking biro. Alam mo ba kung sino ang pakakasalan ko? Lungsod na siya ba? Ang anak ni Pengpa. Si Miranda. Siya pala ang anak ng higanteng masama sa Shaba. Si Pengpa, Lagot, lagot. Ngayon, talagang kasama ko ang apat na ito. na mamamatay dito. Ronla. Hindi sa hindi kita binigyan ng pagkakataon. Makinig ka sa akin. Ngayon, lumuhod ka at magbigay pugay sa akin. Bumalik ka sa iyong pamilyang Ronla. Bibigyan kita ng ilang araw pa. Pagkatapos niyan, ang pamilyang Inta ang sisingil sa iyo. Umalis ka. Tay, kung walang Aticha, wala rin tayo. Ang sabi, mahirap talunin ng malakas ang nasa sariling teritoryo. Sino ang nagsabi kanina na mahirap palunin ng malakas ang nasa sariling teritoryo? Ginoong Pengpa. Nakita mo naman ito, ang pamilyang Ronlat na ito, dumating kasama ang kanilang mga tao, dito sa ating kasal para manggulo, at buong pagmamalaki pang sinabi, na mahirap talunin ng malakas ang nasa sariling teritoryo. Runla. Mukhang ikaw na, nasa sariling teritoryo. Ay masyado nang comfortable. Wala akong pakialam sa mukha ko, pero Ginoong Pengpa, ano ba ang mukha mo? Ang mukha mo ay kumakatawan sa mukha ng mga taga-Shaba. Kung ikaw ay isang tunay na lalaki, karapat-dapat ka sa aking anak.
Sayang nga lang. Ginoong Pengpa. Siya ang nanggulo sa kasal. Hindi mo siya dapat palampasin ng ganoon na lang. Ayon sa aking patakaran. Para makalabas sa pintong ito, Dapat 3 saksak, 6 na butas. Iyan ang salita sa kalye. Bawas saksak, dapat tumagos. Magkakaroon ng 6 na butas. Pengpa. alam kong ginagawa mo ito para lang kontrolin ang syudad na ito. Matapos makipag-ugnayan sa pamilyang Inta, ang pamilyang Ronlat ko, ang magiging pinakamalaking balakid. AMA. Hindi ka naman pala nabuhay ng walang kabuluhan. Sa edad kong ito, ang pamilyang Ronlat ko ay handang isuko ang lahat ng ari-arian. Basta lang palayain. Si Ginoong Atika. Pengpa. Ito ay tungkol sa dangal. Hindi ka dapat pumaya. Hoy, bata. Itigil mo ang masasamang balak mo. Ikaw, gusto mo akong takutin. Alam kong nagkamali ako. May isang bagay. Na totoo nga. Ang dangal ko, si Pengpa, ay dapat bayaran ng dugo. May utang akong buhay kay Ginoong Atika. Itong 6 na butas na ito. Ako, si Ronlat, ang sasalo. Ang sarili kong problema. Ako mismo ang haharap. Ganyan ang tunay na tao. 3 saksak, 6 na butas. At palalampasin na kita. Sino ang magpapalampas kanino? Hindi pa sigurado. Ama. Ang galing mo naman. Akala ko, dahil ikaw ang pinakamalakas sa Shaba. May alam ka na. Pero isa ka lang palang tanga, na walang alam sa tama at mali. Ginoong Aticha, pwede bang huwag ka nang magsalita? Kung hindi, ang buhay namin ng aking ama ay hindi sapat para bayaran ito. Ako rin. Ano mo si Kuisang? Dating boss. Pengpa. Nilinis ni Sawan si Kuisang. Para rin sa plano mo. Hindi mo siya pwedeng sisihin dito. May kinalaman ka rin dito. Bata. Pinakinggan na kita. Binigyan na kita ng respeto. Pero naglakas loob ka pang tanungin ako. Mukhang, talagang magkakampi kayong lahat. Isang tumpok ng basura. Lolo, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Miranda, dahan-dahan lang. Gusto ko ang batang ito. Tatay, lumayo ka. Magaling ito. Ngayon lang ako, nakarinig sa iyo ng ganyang salita. Ito ang unang bises na may nakakayanan ang kalahati ng lakas ng suntok ko. Amy, wala pang lalaki na nagmamalaki bago kami maglaban. Ang nakakalabas dito, na nakatayo. Ngayon lang ako nakakita. Ang taong nakagawa ng maraming galaw. Sa ilalim ni Miranda. Babae nga talaga ang babae. Susunod na galaw, hilaan na ng buhok. Tao ka pa ba? Mukhang. Marami na ring lalaki ang nakaanas ng hira. Dahil sa'yo. Wala tayong samaan ng loob. Kaya huwag mong harangan ang daan ko. Si boss ba siya lumabas? Hindi lang siguro kasama ang isang babae. Di ba? Talo ako. Tawagin mo na ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga problema. Mapapatunayan kong wala akong kinalaman dito. Sage, kanina, binigyan mo ako ng galang. Ngayon, bibigyan din kita ng galang. Paano mo mapapatunayan? Tayo. Magkamay tayo. Kamayan? Anong ibig sabihin yan? Magkakaroon tayo ng pag-unawa sa isa't isa. Hinahangaan ko, si Ginoong Aticha. Apos na ang isyong ito. Apos na? Bayenan, hindi pa tapos ang isyong ito. Bakit pa? Hindi ka pa ba nahihiya? Nagsalita na si Ginoong Pengpa. Nagtatanong ka pa. Hindi ka pa ba humihingi ng tawad? Nagkamali ako. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Bakit mo ako pinipigilang maghiganti? Igalang mo ang iyong master. Huwag kang makunwari sa akin. Kung hindi dahil sa bracelet na ito, patay ka na sana. Young master, kalmahin mo ang galit mo. Dati, magkapatid kami ni Supa. Si Miranda pa nga, ipinanganak na may kapansanan. Pero muling binuo ni Supa ang kanyang mga butot laman.
Kaya ngayon, malakas siya. Ay pala pakiramdam ko. Magkapareho kami. Supa, ano ba talaga ang ipinagkatiwala niya sa akin? Sabi lang niya, malalaman ko raw sa tamang panahon. Oh, Anong ginawa mo sa akin? Kaya pala, dati kaming magkapatid ni Papu. Ipinagkanulo niya kami para maging isa sa mga dakilang pinuno ngayon. Ibig sabihin, gusto niya akong ipaghiganti siya? Ipaghihiganti ko siya. Dapat, kailangan kong ipaghiganti. Ngayon, gagawin ko ang lahat para palawakin ang aking teritoryo. Para isang araw, makapaghiganti ako. Si Supa ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Ang kaaway niya ay kaaway ko rin. Isang beses lang nagkamali si Supa sa pagkilatis ng tao. Ngayon, hindi na. Ibinilin niya sa iyo ang misyon. Mayroon siyang dahilan. Hindi iyan sapat na dahilan para pigilan akong maghiganti. Si Papu ay may masamang bala. Sa lungsod ng Shaba, ang pamilyang Inta ay mayroon pa ring impluensya sa lungsod ng Shaba. Kung malalaman niya kayo, Alam ko, Sawan, hindi karapat dapat na pagtuunan ng pansin. Ako na ang bahala sa kanya para sa inyo. ang paghihiganting ito, ako mismo ang gagawa. opo, Umalis ka na, tapos na ang palugit na ibinigay ko sa inyo. pakiusap. Nandito ka pa rin, bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Pakiusap, bigyan niyo kami ng ilang araw. Ginoo, pakiusap po. Ma. Pa, bumangon na muna tayo at pag-usapan natin. Ati Cha, lumuhod ka rin kay Ginoong Kenji. At magmakaawa ka sa kanya. Huwag niyang kunin ang bahay. Ate Cha, Ang bahay na ito ay palaging sa amin. Bakit mo ito kukunin? tingnan mo. Nakasulat sa papel. Ang bahay na ito ngayon ay akin na yan, Kenji. Umalis na kayo rito. Ano ba talagang nangyayari? May mukha ka pa bang magtanong? Dahil sa'yo, sa gulo na ginawa mo sa labas. Sobrang napagod ang nanay mo, kaya siya nagasakit ng malubha. Wala akong nagawa kundi isangla. Ang bahay na to. Isinangla? Kung ganun, tubusin na lang natin. Ma, magkano ang pagkasangla noon? 50,000 Mengchao. Ngayon, tutubusin namin ang bahay na to. Magkano ang kailangan? 100,000. Ani, kumuha ka ng pera sa kwarto. Ang mura naman para sa kanya. Sa ganito lang kaunting oras, double na agad ang presyo. 100,000. Gusto mo ba akong kawan? Ang sinasabi ko ay 10 milyon. Ha? Ano? Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Bakit hindi ka nalang magnakaw? Oy, hindi ba't ito si Ani? Ang nagbebenta ng lighter sa KT? Halika, pahawak din ako. Naghahanap ka ng gulo. Ati Cha, huwag ka nang manggulo. Ginoong Kenji, siguro po ay masama lang ang loob niya, kaya ganyan ang presyo. Sabay tayong lumuhod, at magmakaawa kay Ginoong Kenji. Mas may alam pa ang nanay mo. Ano pat hindi ka lumuhod? Paano kung hindi ako lumuhod? Kung gayon, lumayas ka. Susunugin ko ang bahay na yan. Gagawin kong pampublikong palikuran. Ikaw. Kenji, tama? Huwag na nating pag-awayan ang pera. 1,000,000 Mengchao. Bibilhin ko pabalik ang bahay na ito. Aticha, Desidido na siya. 1 milyon. Mas kuripot ka pa sa tatay mo. Ang tatay mo, kanina ay nag-alok ng 3 milyon. Ana. 3 milyon. Medyo malaki nga. Pero, ang bahay na ito ang aming pinagmulan. Kenji, 3 milyon. Hindi yan maliit na halaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Hahaha, hindi ko inaasahang nahulaan mo. Mukhang, gayon, hindi ko na makikita ang pagluhod mo sa akin. Hindi ba sawan? 3 milyong Mengchao. Para makakonekta sa pinakamatataas na tao sa Walled City. Ang binata ng pamilyang Inta, sulit ang perang ito. Ang perang ito, sulit. Ati Cha, paano mo nagawang kagalitan ang ganoong klaseng tao? Ano na lang ang gagawin natin? Naku po. Mga ninuno. Kasalanan ko, nagkaroon ako ng anak na suwail. Malalago. Ang lahi natin. Pa. Ako na ang bahala rito. Huwag mo akong tawaging pa. Mahigit 20 taon kitang pinangalagaan. Hindi ko inaasahan
na ang bata ka ay napakayabang. Iyan ang pamilyang Inta, na kayang takpan ang langit sa isang kamay. Paano mo haharapin iyan? Kaming dalawang maanda, kaya ka naming harangin. Tumakbo ka na. Para sa pamilya namin, para may maiwan na lahi. Atay, nanay, bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin? Wala tayong dapat ikatakot sa kanya. Ate Cha, kahit ang boss mong si Krisang ay tinatumba ni Sawan, ano ka pa na yon? Kung ayaw ninyong umalis, ay di samahan ninyo ang bahay na ito. Sa libingan, Huling beses ko nang sasabihin sa'yo, ibigay mo ang kontrata, tapos lumayas ka rito. Kung hindi, makakaaway mo. Ang isang puwersang mas nakakatakot ay isa sa pamilyang Inta. ay, naku, tinatakot mo ako. Takot na takot ako, isang taong nakakakilala, sa mas makapangyarihang puwersa, kaysa sa pamilyang Inta, nakatira pala sa banyo. Kuya, Dadalhin na namin siya ngayon. Para makilala ang dakilang taong yan. O, sino? Ang kamatayan. Bata, dapat pa na kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko makakasama si Sawan? Kumampi kay Sawan. O kalabanin ako. Alin ang pipiliin mo? Pulang rosas. Mariso, Ikaw pala. Gumawa ng gulo dito. bulag po ang batang ito. Hindi ko po alam na si Ate Cha ay tauhan ninyo. Talagang bulag nga. Si Ginoong Atitsa ay aking mahalagang bisita. Dapat po akong mamatay. Dapat mamatay. Ganoon lang. Hindi kita pinahinto. Kaya huwag kang hihinto. Magandang araw po, Tio Atya. Huwag kang magalang. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Noong nakaraan, naglagay ako ng espiya sa bahay mo. Sana ay hindi ka magalit, Atitsa. Huwag kang magalit. Ayos lang. Alam ko. Napasa ikabubuti ko ang ginawa mo. Dahil sa tiwala mo sa akin. Hindi ko lalong hahayaang madismaya ka. Ang kontrata ng bahay na ito, magkano ang balak mong ibenta? Binibining Marisol, Huwag po kayong magbiro. Basta hindi ka magalit sa akin. ibibigay ko sa iyo ang lahat ng palikuran dito. Hindi. Ibibigay ko sa iyo lahat ng bahay. Binibining Mariso, patawarin mo na ako. Anong gusto mong kapalit? Sabihin mo lang. Ganito na lang. Ikaw ang pumalit sa akin. Sampalin mo si Sawan ng 2 beses. Ang bagay na ito ay kukunin ko na lang na hindi nangyari. Binibining Mariso. Ako'y ordinaryong tao lang. Paano ako makikisalid yan? Pero nasali ka na. Ako, Ha? Hindi nakapagkataka na magatagumpay ka. Ang tigas mo talaga sa sarili mo. Nayos na. Oh. Ano ang dahilan ng kadalakan mo? Sabihin mo, para magkasama-sama tayong magsaya. Sawan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging magulo. Huwag kang magkunwari. Ginoong Sawan, ako, ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Marisol, sinaktan mo ng ganyan ang tauhan ko. Ginagawa mo ito sa akin. Hindi mo ako binibigyan ng respeto. Ay, akala ko kung sino na. Hindi ba ito ang bagong-bago lang na kinansela ang kasal? Ang pamilyang Inta, ang panganay na anak. Marisol, huwag kang masyadong magyabang. Ang mga tao ng Ronla ay darating para kunin ang iyong bangkay. Ang nakakainis na pakiramdam ng seguridad na ito. Sawan, hindi kaya sinadya mong pumunta rito? Magpakamatay? Hahaha. Atitsa, ang walang kwentang yon. Talagang lumaki ang ulo mo. Inaamin ko, medyo minamalit kita noon. Atitsa, wala kang kwenta. AMEA. Sino ang magliligtas kanino? Hindi pa sigurado. Matigas ang ulo mo. Sa huli, kaya mo lang lumaban. Pero pagdating sa pakikipaglaban, may isang tao na hindi mo pa kailanman natalo, di ba? Ano? Natakot ka? Kapu. Kinikilala ang kaaway bilang ama. Naalala ko pa noon, sa ilalim ni Kwisang. Wala kang ni isang beses na. Tinalo si Kapu. Ikaw ang pinakapaborito ng boss. Paano mo nagawa ang ganito? Sejna, huwag mo akong bigin. Talagang ang malakas pa rin siya. Atitsa, anong oras na ba ito? Pinupuri mo pa rin ang kalaban mo. Umatras ka. Diretso sa puso. Talaga bang ganoon kabigat ang kamay mo? Nang araw na iyon, noong pinaglalamayan mo ang boss, naramdaman ko ng may mali. Buong lakas ang ginamit ko. Kapu, talaga bang pinabayaan mo lang? Alam mo ba kung ano? Magiging resulta niyan.
Ang tigas ng ulo mo, pinipilit mo talaga ako. Mayroon ka bang hindi masabi? Ang buhay ng asawa at mga anak, walang magawa. Kapu. May hangganan ang presensya ko. Mangyaling bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Humph. Dati mong sinabi, basta't mapilit kitang isuot ang iyong guwantes. Panalo na ako. Aticha, May kasalanan ako sa'yo, kapatid. AMEA. Ganyan ka. Wala na bang ibang paraan? Ako na ang bahala sa mga magulang mo. Sino ba si Sawan? Hindi mo ba alam? Wala akong pagpipilian. Hindi niya palalampasin ang asawa't mga anak mo. Sawan, kukunin ko ang buhay mo. Mukhang galit na galit pa rin sa akin si Kapu. Kumusta? Ang galaw kong ito. Epektibo, di ba? Ang talino ko talaga. Tijil, Nandito ang nobya mo. Hindi ka ba magtitino? Bakit siya nandito? pinapasabi ng tatay ko. Huwag kang gumawa ng kalokohan ng patago sa kanya. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa inyo para turuan ng leksyon ang isang tao sa Walled City? Maari ko bang ituring ang sinabi mo na gusto mong makipag-away sa pamilyang Pengpat? Sabi ng tatay ko, kung may problema, sabihin agad sa kanya. Siya na ang bahala. Kung sino man ang manakit sa asawa't mga anak niya, huwag niyo akong sisihin kung maghasik ako ng lagim. Pakawalan niyo siya. Kuya, hintayin mo ako. Hindi na kailangan ng pasasalamat. ano na ang lakas mo ngayon? Hahaha. Salamat sa pagkapatawad. Aticha, huwag kang mag-alala. Hindi mamaliitin ni nanay ang umaasa sa babae. Nanay, ako. Kung umaasa ka sa babae, pwede. Hindi pipigilan ni tatay. Pero, ang magiging anak ninyo ay dapat sa apelyido namin. Atay, hindi kami ni Marisol, gaya ng iniisip mo. Hanggang kailan mo pa itatago? Pareho kaming dumaan diyan ni nanay. Ang tingin sa'yo ni Marisol, hindi mo pa ba alam? Halatang halata na. Umalis ka nga diyan. Bakit ka nakikisali? Tingnan mo, Alam na rin ni Ani. matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa inyo. Amilyang Runlat. Bakit kanila binibigyan ng ganoong karaming pera? Amilyang Runlat. Bakit kanila binibigyan ng ganoong karaming pera? Bakit ang daming pera ang ipinapadala? Para saan? Tingnan mo naman si Aticha. Ang lakas at ang gwapo. Aling babae ang hindi mahuhumaling. Tama ka. Hahaha. Sino ba naman ang anak niya? Ay naku, Hindi na ako sasama sa inyo. Ani, magluto na tayo. Ang babaeng tulad ni Marisol. Walang lalaki ang hindi magkakagusto, di ba? Sawan, anong ginagawa mo? Ako ang walang kwenta. Hoy, umalis ka nga. Ang kasal. Sinira. Doon mismo sa lugar. Kailan pa ako napahiya ng ganito? Napahiya ako ng husto. Ang aking magiging asawa. Tinutulungan pa ang ibang lalaki. Sabihin mo nga. Kuya Wake, ipinamonitor mo sa amin. Ang mga tao sa paligid ni Aticha. Yung isang mata, mag-isa ngayon. Naintindihan ko. Umalis ka na. Hindi ka naman binibiro ng kuya mo. May silbi ka pa rin pala. Si Aticha. Siguro, mas gusto niya ang tulad ni Ate Marisol, di ba? Malinis. Maganda. Aba, isang mata lang. Bakit ka pa nagpapaganda ng ganyan? Anong gusto mo? Bumalik na si Aticha. Kailangan kong pagbayarin siya. Kung gayon, puntahan mo siya. Narinig ko na magkababata kayo. Maging masunurin ka. Baka mabawasan ang paghihirap mo. Nakita mo naman, napakalakas na ni Aticha ngayon. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka niya palalampasin. Napakalakas. Tama ba? Ang walang kwentang Aticha na yon. Hindi ka pa niya nagagalaw, di ba? Hayaan mong matikman mo ang lasa ng isang lalaki. Siya ba ang malakas? O ako?
Ang sama mo. Kaya pala si Aticha. Ang tagal na kayong magkasama. Wala man lang silang ideya. Kayo, turuan niyo siya ng leksyon. Nakakainis. Sige, bagbugin muna siya. Hubaran. At itapon sa kalye. Sige, gawin niyo na. Sige na, kumilos na kayo. Ayaw mong gamitin ko ang kutsilyo. Kung nagupit ko, ang di dapat gupitin. Huwag mo kong sisihin. Aticha, kasuklam-suklam ba ko sa'yo? Angit ng mata ko. Hahanapan kita ng mata. Naalala ko na ikaw. Ang sumira sa kamay at paa ko noon, di ba? Aticha, Hindi. ang laha ay kagagawan ng sawan na yon. May utang na loob ka at may pinagmulan ng galit mo. Huwag kang magalit. Sa akin. Pero, naalala ko noon. Sabi mo, gusto mo nang gawin yan. Matagal na. Ikaw, Dapat kang mamatay. Wala akong choice. Pakiusap, palayain mo ako. ganyan din ang pakiusap ko sa inyo noon. Basta palayain mo lang ako. Pumapayag ako sa kahit anong kondisyon mo. Gusto mong mabuhay? Simple lang. May hihiramin lang ako sa'yo. Basta palayain mo lang ako. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. AMEA. Ikaw ang nagsabi niyan. Ay naku. Ay. Hayaan mo na. Pinagtatawanan na nila ako. Pagalingin mo ang mga mata mo. Hindi para pagtawanan kanila. Atika. Ikaw na ang namamahala sa lugar na to ngayon. Sino tong walang kwentang to? Umalis ka. Alam mong akin ang lugar na to. Pero humaharang ka pa rin sa daan ko. Sino ka? Dati, akin ang lugar na to. Ako si... Cha. Ikaw si Aticha. Sa wakas, nakita rin kita. Hindi pa ako tapos magsalita. Pero ang lakas na ng suntok mo? Pilay. Dalhin mo muna si Ani. Palayo dito. Hindi ito. Madali. Ang itsura na yan, baka? Kuya, ipaghihiganti na kita ngayon. Sino mo si Osam? Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng kuya ko. Mamamatay tao. Ama nga. Sawan, galing mo talagang magplano. Alam nyo ba, ang ginagawa nyo? Aticha. Habang binabantayan mo ang lugar. Para lang makatipid ng pera. Brutal mong pinatay ang ating mga kapatid. Ang paghihiganti na ito. Kailangan kang mamatay. Niloko lang kayo ni Sawan. Lahat ito, plano ni Sawan. Hindi kinulang sa pera ang kuya ko. Hindi rin kinulang sa babae. At mabait pa sa mga kapatid. Paano niya kami magagawang saktan? Hindi ganoon si Sawan tulad ng iniisip mo. Mga kapatid. Huwag tayong makinig sa mga matatamis niyang salita. Patayin siya. Ipaghiganti natin ang ating mga mahal sa buhay. Anong ginawa mo sa amin? Gusto ko lang napakinggan nyo ang sasabihin ko. Kung papatayin niyo kami, patayin na niyo kami. Huwag niyo kaming pahiyain pa. Kuya.
Bakit mayroon kang litrato ng kapatid ko? Kapatid ko rin siya. Kaya dinala ko sila rito. Para mapaghiganti ko sila. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Tulad ng sinabi mo, mayaman at makapangyarihan si Sawan. Bakit siya? Atake sa mga katulad nyo? Bakit mayroon kang litrato ng kapatid ko? Kapatid ko rin siya. Kaya dinala ko sila rito. Para mapaghiganti ko sila. Hindi pa rin ako naniniwala. Tulad ng sinabi mo, mayaman at makapangyarihan si Sawan. Bakit siya atake? Sa mga katulad nyo? Ito. Tingnan mo, kaya kitang patayin. Kung gayon, bakit hindi ko ginawa? AMM? Hindi ko hihilingin ang inyong pagpapatawad. Pero bigyan nyo lang ako ng kaunting oras. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Tandaan mo, Binabantayan ka ng kapatid ko. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ang gamot na yan ay kasing galing ng sinasabi mo, bakit hindi ikaw ang mag-inject? Ito ay eksperimento na ginawang imperyo sa buhay ng maraming tao. Huwag mong pagdudahan ang bisa nito kung bakit hindi ko ginagamit. Aticha. Ano? Nagbago na ba talaga si Aticha? Peti kapatid niya, hindi pinatawad. Mula pagkabata ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong insulto. Hindi ko ito matatanggap. Si Ate Chalao. Ano ba ang big deal? Alam mo ba ang bagong kakampi ni Ate Cha? Pengpa. Aticha. Kapag wala na si Pengpat, si Ate Cha ay magiging isang walang silbing tao. Pero pati ang tatay ko. Takot sa kapangyarihan niya. Ako, Nakalimutan mo na ba? Ngayon, ang kasama niya ay isang babaeng bantay lang. Ibig mong sabihin, hindi kaya ng babaeng yon ang walled sitting gayon. Galingan mo, hihintayin kitang bumalik. Hindi na makapag-antay. Kukunin ko ng tubong gayon. Aticha, gusto mo bang atakihin ang pamilyang Inta? Bumalik ka sa lungsod ng Shaba. Maghanda ng mga tauhan. Opo. Te, umatras kayo. Mahirap kalaban ang lalaking ito. Umatras. Nasa likod ng pinto. Saan pa tayo atras? Sawan. Saan galing ang lakas ng loob mo? Gumagawa ka ng gulo dito. Matanda. Nangangahas ka pa sa akin. Naipawalang bisa ang kasal sa pamilyang Inta. Saan mo ilalagay ang mukha ng pamilyang Inta? Mga walang saysay na pamilyang Inta. Hindi ko sila pinapansin. Kung ganon, bakit mo pa hinahabol ang kasal sa kanila? Ang pamilyang Inta lang naman. Ay kailangan ko lang. Para sa interest ko. Tumingin ka sa salamin. Sa ganyang itsura mo, ano pa bang magagawa mo? Kaya ni Miranda ang 100 lalaki. Ikaw pa, atake mo siya. Ibig mo sabihin, plano mo talaga. Nasiraan ang pamilyang Inta. Kung na. Haha. Ha, ayan na. Parang minamalit nyo naman ang pamilyang Inta. Waze. Ang taong, yan ay malapit na kaibigan ni Aticha. Patayin mo siya. Lalabas din si Aticha. Aticha. Miranda, Waze. Ang babaeng yan. Huwag na huwag mong sirain. Gusto kong ako mismo ang humawak sa kanya. Ang nobya kong ito. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka. Ano ka ba talaga? Malakas ka lang, yun lang. Ang babaeng tulad mo. Hindi ko pa talaga natitikman, Sawan.
Ay, ang ganda ng mga muscles na yan. Hindi ko lang alam kung ang ibang bahagi ay kasing tigas din. Aticha, Na-reserve ko na ang pagkain at inumin. Kailangan nating lumabas at kumain ngayon. Maraming pagkain sa bahay. Masisira lang kung hindi kakainin. Bukod pa rito. Hindi maganda kung masasanay ka sa masasarap na pagkain. Aticha, ikaw ang magdesisyon. Tumigil na kayo. Sage, kainin nyo. Hindi ko lang alam kung ang ibang bahagi ay kasing tigas din. Ang pinakamagaling na mandirigma ng lungsod na Shaba, ang Rosas na uminom ng dugo. Nabalitaan ko. Talaga? Walled City. Mabiti. Deti, dahil sa kunwari nating pagiging mag-asawa, inisip pa kita. Gayon, hindi na kailangan. Kapag nagsawa na ako sa'yo, ijagala kita sa kalye para malaman ng lahat sa laban ang galing ng pinakamagaling na mandirigma ng lungsod na Shaba. Gago ka. Anong ginawa mo sa kanya? Ako, tinulungan ko lang siyang matupad ang munting hiling niya, ang paghihiganti. Emye, Paa kang hindi tao, hindi rin multo. Ay naku, Aticha, kapatid pa rin tayo. Magtiwala ka, pagkatapos kitang patayin. Ako nang bahala, alagaan ko ng husto. Ang mga magulang mo. Pero sa tingin ko, hindi mo na yan maabutan. Aticha. Kahit anong gawin ko, wala pa ring reaksyon. Mukhang, hindi ka na talaga tao. Wala ka rin palang binatba. Tao ka lang naman. Hanggang diyan lang ang kaya mo. Talaga? Hahaha. Ano? Gagamitin mo ba ang toothpick bilang sandeta? Paa sa inyo. Sapat na ang toothpick. Wake, tapusin mo siya. Anong ginagawa mo? Lamok kumakain na elepante. Anong nangyari? Wakay. Hoy, Huwag mo akong takutin. huwag ka nang sumigaw. Hindi ka niya sasagutin. Hindi. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ngayon, takot ka na? Sawan. Kung mangahas kang saktan ang mga malapit sa akin, magbabayad ka. Ang dangal ni Miranda. Kapalit ng buhay mo. Wala naman akong ginagawa. Hindi ka ba naniniwala? Tanungin mo siya. Sa kaunting laman lang niya, sa tingin mo ba, kaya niyang paghiwalayin ang mga hita ko? Sa susunod na magsasalita ka, pwede bang mas pino? Kung gayon, kung wala naman akong ginawa. Aticha, pwede mo ba akong palayain? AMEA, palayain ka? Basta palayain mo lang ako. Ang pamilyang Inta ay magbibigay ng malaking regalo. Sawan? Sa tingin mo, bakit ako nabuhay hanggang ngayon? Dahil sa ano? Dahil sa malakas na kapangyarihan at pambihirang talino. Ang dahilan kung bakit ako nabuhay hanggang ngayon ay para maghiganti. Pakiusap, huwag mo na akong saktan. Ako ang nag-isang anak, ang pamilyang Inta. Magbigay ka ng kondisyon, kayang ibigay ng tatay ko yan. Sage. Gusto kong buhayin mo sila. Aticha, huwag kang magbiro. Magkano ba ang isang buhay? Ikaw ang magpresyo. Ako, si Sawan ang magbabayad. Ang buhay ng kapatid ko,
Hindi mo mabibili ng pera. Anong klaseng panahon na bang gayon? May pera, may buhay. Walang pera, walang buhay. Hahaha. Kung gayon ang buhay mo, magkano naman kaya? Sabihin mo, basta kaya kong gawin, hindi ako atras. Talaga? Kung gayon, lumuhod ka sa harap ng mga kapatid ko at magbigay galang hanggang sa masatisfy ako. Saji, usap tayo. Ngayon, sa inyo ko na ipinagkakatiwala. Gawin niyo ang gusto niyo. Anumang mangyari. Sasagutin kayo ng pamilyang Runla. Alam ko na, Aticha, darating ka. Ay. Nareserve ko na ang hapunan. Sabay na tayong kumain. Sa oras na ito, siguro tapos na magluto si Ani. Sa susunod na lang. Sa susunod, siguradong pupunta ako. Tandaan mo ang sinabi mo. AMM. Haring Lason, hindi na kailangan magpadala ang pampagana sa akin. Si Sawan, namatay na. Kung patay na yung palpak na yan, sadya na lang. At napapabayaan pa ang deal ko. Pangsaksak lang naman sana sa pamilya kita, at paglaruan lang si Ate Kya. Pero hindi ko inakala. Sunod-sunod siyang pumuputol sa plano ko. Gumaling ang mga buto niya, plus master pa siya sa pressure points. Hindi siya basta-basta. Sana ako'y tulungan mo para maalis tong hadlang na ito. Pwede yon. Pero kapalit ng to, magbigay kayo ng 10 batang-bata para makagawa ako ng bagong gamot. Walang problema, Adele. Nasaan si nanay at tatay? Kain na sila. Bakit di ka pa kumakain? Iniisip ko kasi baka mag-isa kang kakain. Pag-uwi mo. Tapos walang makakausap. Anong ingay yan? Check ko lang. Sino yan? Baka. Stray cat lang. Pinapunta ka ni Ed Marisol bukas. Sa Tsu Village para hanapin siya. Sa totoo lang, ang layunin ko ngayon ay ang ilabas ka sa pamamagitan ng palilinlang. Tapos ang mga magulang mo at si Ani, ililipat ko sa akin. Bakit mo ginagawa to? Gusto kong makita mo ang sinseridad ko sa'yo. Ako. Pupunta lang ako sa banyo. Paumanhin. May nakaupo na rito. Bini-bini, sa suot mo, mukha kang mayaman. Siguradong isa kang dalagang mayaman. Pwede mo ba akong tulungan tingnan? Kung ano to. Oh. Ilabas mo at tingnan. Kung hindi mo bubuksan, paano ko malalaman kung ano yan? Medyo mahalaga to. Kailangan mong lumapit, bini-bini. Alam ko na. Bilisan mo, buksan mo na. Kailangan mong tingnan ng mabuti, bini-bini. Ihem. Sumama ka sa akin. Ano to? Pulbos ng gamot? Aticha, Paano mo nagawang sirain ang plano namin? Ikaw ang naglagay ng gamot, di ba? Mabilis ka namang mag-react. Hawak ko siya. Subukan mong galawin siya, at huhubahan kita ng bala. Pagkatapos kong painumin siya ng gamot. Subukan mo. Hoy! Bilisan mo. Sumumpa ako na hindi ko nahahayaang may masaktan sa mga taong nasa paligid ko. Huwag mo akong sisihin. Ang bango talaga. Sayang naman kung hindi ko susulitin ang pagkakataon. Ihem. Sino ka? Bakit ako nandito? Magandang dilag. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Aticha. at pakakawalan kita.
Ate Cha. Wala siyang iba kundi isang simpleng bantay. Mukhang may nalalaman ang taong ito. Maghang si Binibining Marisol ay hindi pa nakakaunawa sa kasamaan ng mundo. Ayaw mo ba talagang sabihin ang totoo sa akin? Sino ka ba talaga? At bakit mo ako dinala rito? Sino si Ate Cha? At anong kinalaman niya sa akin? Basta maging matapat ka lang. At ibibigay ko sa iyo ang tubig na ito. Ano na namang nangyayari? Bakit ko ba? Gustong-gusto ang tubig na yon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Na kaya mong labanan ang gayuma ko. Ang tukso ng tubig. Mukhang. Wala siyang alam. Siege na. Nasa puntong ito na. Ipagpalagay na lumabas ka lang para magsaya. Gusto mo bang uminom? Halika rito. Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan ang tubig na ito. Gusto ko. Gusto kong uminom. Napakalakas ng loob mong galawin ang taong malapit sa akin. Mukhang, hindi mo na gustong mabuhay. Emie. Nasa tamang oras ka. Sino ka ba talaga? Ang taong kukuha ng buhay mo. Kung ayaw mong sabihin, pababayaan kitang sabihin ito. Menting fighter. Ang hari ng lason. Ang aking buong katawan ay puro lason. Sa bawat paghawak mo sa akin, hindi mo alam kung gaano karaming lason ang kumapit sa iyo. Mukhang ako ang nanalo. Oh, talaga? Ano? Ang katawan kong ito, kahit kusilyo at bala, di makakapasok. Simpleng pulbos na gamot? Gusto mong pumasok sa katawan ko? Impossible. Kahit balat ng baka pa yan. Kaya pa rin si Ray ng gamot ko. Ang liit ng kaalaman mo. Narinig ko minsan na may isang pamamaraan. Ang sining ng pagputol ng katawan. Pagkatapos na matinding paghihirap, maaring matamo ang hindi masisirang katawan. Mukhang may alam ka nga. Hari ng lason, tama? Ang malas mo. Sakto pang ako ang nakasalubong mo. Kaibigan, pareho tayong may pinagdaanan. Kaya kalimutan na lang natin to. Wala ka naman talagang nawala. Hindi ba? Pasensya na. Pero naabot mo na ang punot dulo ng pasensya ko. Hindi ko na kayang hayaan na may masaktan pa sa mga taong malapit sa akin. Pareho tayong may guro, kaibigan. Kailangan mong pag-isipan yan ng mabuti. Talaga? Yang gamot ba nila? Ay bang pumasok sa katawan ko? Binalaan kita. May malakas akong koneksyon. Kung gusto mong protektahan ang mga taong malapit sa iyo, huwag mo akong galitin. Kundi, Patuloy mong sasaktan ang mga taong malapit sa akin. Ama ba? Ang huling habilin mo, mas pa ang deklarasyon ng kamatayan. Dahil nilagyan mo ng lason, ang iyong katawan, tiyak na mayroon kang panlunas na nakatago. Hindi ba? anong gagawin mo? Hindi. Hindi. Lahat kayo ay gawa ko. Kayo. Hari ng lason ka pa. Nanggagamit ka lang ng iba. Pasensya na. Kung nagulat ka, kalahating oras akong tumakbo ng buong lakas. Tingnan mo, ang dami kong pawis. Tubig. Gusto ko ng tubig. Anong gagawin mo? Marisol. Huwag ganyan. Marisol. Hay. Ano ba yan? Bukas, paano na ako hahap sa mga tao? Ano yan? Ani, makinig ka sa akin. Hindi ganyan ang iniisip mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Wala tayong ganoong kalapit na relasyon. Sa huli, isa lang akong ordinaryong tao mula sa ibaba. Wala akong karapatang makipagkumpetensya kay Marisol. Hindi ba ganoon din ako? Tingnan mo ang bahay na ito. Deti, tuwing dumadaan ako. Palagi kong iniisip, sana makatira ako sa ganitong bahay. Sana. Ngayon, nakatira na nga ako. Pero dahil sa ibang babae. Ani, makinig ka sa akin. Hindi ganyan ang iniisip mo. Ani, Kaya bakit mo ginamot ang mga mata ko para makita ko ng malinaw ang lahat? Hey, Engi. aray. Ano bang nangyayari?
Mga walang silbi. Lahat kayo walang silbi. Kahit na itong mga lalaking to ay mga walang silbi, sa huli nagtagumpay pa rin silang guluhin ng tubig sa Walled City. Ha? Itong ate Canado. Sa huli, ako pa mismo ang haharap sa kanya. Ipapakita ko sa kanya. Magbabayad siya. Diretsahin mo ako. Ang ganda ng balita. Sabi ng iba, isa raw ako sa 3 higante ng lungsod ng Shaba. Ngayon, magbabago ang lahat. Diretsahin mo ako kung anong gusto mong ipagawa. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Gayon, ang isa pang higante sa lungsod ng Shaba ay malubhang may sakit. Ipinangako niya kung mapapagaling siya sa kanyang sakit. Maari mong mamana ang kanyang imperyo. Yemye. Gusto mo akong gamitin? Hindi po. Ang desisyon ay ang amuang magkapa siya. Ngayon na nakaganti na ako. Panahon na para tuparin ang pangako kay Supa. Kung gayon, agad tayong pumunta sa lungsod ng Shaba. AMM. Hayop kang babae ka. Umalis ka. Huwag kang magpakita sa akin. Kapag nakita kita, Naalala ko ang anak ko. Ang paghihiganti na ito, kailangan mong gawin. Paano ako gaganta? Ha? Ang batang ito, pinasama ko talaga siya. Naglakas loob siyang guluhin ang pengpa. Ang bislin ng lungsod na siya ba? Narinig mo na ba sila? Anong gayon? Wala naman akong kakayahang bumuhay ng patay. Meron. Meron ako. Hindi nga sila ordinaryong pamilya. Ang ganitong pundasyon, hindi kayang abutin ng ordinaryong pamilya. LMM. Huwag na nating pag-usapan ang pagkuha ng mana ng bislin, kahit ang suporta lang ng bislin. Pagkatapos niyan, kalaban, si Papo. Malaking tulong yan. Huwag mo munang banggitin ang pangalan na yan. CJ. Ang galing. May napansin ka ba? Hindi nga siya basta-basta. Tunay na bodyguard. Ang gaan ng kanyang yapak pero malakas. Ang lakas niya ay hindi mas mababa kaysa kay Miranda. Sa lungsod ng Shaba, may ganito pa palang tao. Upo ka. Ang kapatid na ito ay dumalaw sa akin. Makikita niya kung patay na ba ako. Ako si Pengpa. Nagdala ko ng isang espesyal na tao para ibahagi sa iyo. Pengpat. Huwag kang ang gumawa ng dahilan na sobrang impossible. Anong mayroon sa batang ito? Wala siyang espesyal. Hindi interesado ang amo namin sa kanya. Si Aticha. Kahit baka pa, ang lakas niya ay hindi pangkaraniwan. Pengpat. Alam kong ambisyoso ka. Ngayon ay nasa huling yugto na ako ng aking buhay. Huwag mo na akong pagtawanan pa. Signa. Teka, Hindi mo alam ang kinakalaban mo. teka. Hindi mo alam ang kinakalaban mo. Ang lakas ng panloob na enerhiya. Ang ganda ng sinasabi mo. Nagimbita ka ng isang eksperto. Ikaw pala ang nagimbita ng mga kauhan. Elemil. Bislin. Ang kanang kamay mo ba ay, kung hindi mo hawakan ang walnut na ito kahit isang araw, pakiramdam mo ay naubusan ka ng lakas? Ano ang kakaiba doon? Ang walnut na ito ay isang kayamanan na ibinigay ni Pav sa Master. Kapag hawak ito ng Master, gagaan ang pakiramdam niya. Hahaha. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang inyong kayabangan. Nagkakamali kayo ng akala sa lason. Na pa ang elite sir. Baliw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Pero kapag binuksan ang walnut na ito, ang katotohanan ay malalantad. AMEA. Ang gintong walnut na ito ay isang pambihirang kayamanan. Kahit malaking truck ay hindi ito kayang durugin. Paano ito madaling mabubuksan? Ang palad ko'y sapat na para patayin ang isang baka. Pero tingnan mo ang walnut na to. Walang galos. Ibig sabihin, kulang pa ang galing mo. Sa buong lungsod ng Shaba, wala pang naglakas loob na sabihin si Kwamela ay kulang sa galing. Kung ganoon,
Paano nangyari yan? May mas magaling pa sa magaling. Kung walang makatalo sa Shaba, hindi ibig sabihin na walang makatalo sa mundo. Tingnan mo to. Ano yan? Ang insekto na yan ay nabubuhay sa dugo at esensya ng hayop. Kapag may lumapit na tao, maglalabas ito ng lason. Kaya naman, nang hawakan mo ang walno, naramdaman mong comfortable. Hindi ba nagtataka si Ginoo? Kahit wala namang sakit, ang katawan ay lalong humihina. Kung tutusin, totoo nga na si Tatemi ay nagsimulang humina ang kutis. Simula nang hawakan ang walno. Kamangha-mangha. Tulungan mo akong gamutin ang lason na yan. Ako'y isang manloloko lang, isang guwapong walang silbi. Hindi ako doktor. Kayo po, hayaan na lang siyang mamatay mag-isa. Ara na, Pasensya na sa nangyari kanina. Sana'y huwag ninyo nang isipin. umalis ka diyan. Ikaw ay isang taong may pangalan din. Ang ganitong pagpipili, hindi ba hindi maganda? Kwemela, ang palayaw niya ay hindi gumagalaw na bundok dahil sa matibay niyang tindig. Ang mga matatamis na salita mo, sa totoo lang, gusto mo kaming pigilan. Hindi po. Sana'y tulungan kami ng binata. Tulungan kami. Tingnan natin kung mapipigilan niyo ako. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawa yan? Sabi nila, hindi ka raw magaling. Ngayon, naniniwala ka na ba? Kung handa lang ang binata na tumulong, ako ay buong pusong tutulong. Buong pusong tutulong? Narinig ko noon na makukuha ko ang ari-arian na ito. Kaya ako pumunta. Madali lang yan pag-usapan. Unahin muna natin ang mahalaga. Bislin, ang galing mo naman, ang linong plano mo. Gusto mong makakuha ng walang ipapalabas. Pair, huwag kang magsalita ng ganyan, Eka. Sabi ko na, malaki ang ipapabigay ko sa'yo. Ah? Seryoso? Ang gusto kong makuha ay pwedeng magpatumba sa buong pamilya mo. Ako si Bislin. Kahit hindi ako ang pinakamalakas sa lahat. Pero kung gusto nyo akong wasakin ng madali, panaginip lang yan. Sabihin mo na, anong gusto mo? Isang pangako. Anong pangako? Tiyak na lalaban ako kay Papu. Sa oras na iyon, gusto ko si Bislin ay nasa panig ko. Ilang taon? Wala kang kake na gustong makipag-usap sa Diablo. Huwag mo yan isipin. Sabihin mo lang kung payag ka. Kwamela, kanina, nakipaglaban ka sa kanya. Ano ang feeling mo? Kahit 10 katulad ko, hindi rin namin siya kayang talunin. Ay kayang niyang kitilin ang buhay ko. Ang yaman ko ang habol mo. Basta tulungan mo ako, Bislin, para mabuhay pa ng 2 taon. Sa loob ng 2 taong ito, ang buhay ko ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang kasunduan. Ayos na. Ang kapangyayihang ito, matagal ko nang hindi naramdaman. Huwag kang masyadong magsaya agad. Ito ay pansamantalang lunas lang. Patuluyang gumaling ang sakit mo. Kailangan mo pa ng 1,000 taong ginseng. Ano? 1,000 taong ginseng. Ito ay bihirang makita at mahirap makuha. Kung gayon, nakasalalay na lang sa tadhana? Binata, hindi mo ba ako niloloko? Niloloko ka? AMEA. Walang ebidensya. Gusto mong maniwala ako sa isang pangako? Bislin, ang posisyon mo ngayon, ang kakayahan mong protektahan ang sarili mo, ay hindi kayang pantayan ng ordinaryong tao. Paano ka maniniwala sa akin? Napakadali lang. Sa mga aw na ito, gagamitin ko ang aking esensya at dugo para pagalingin ka. At ikaw? Kailangan mong magpakita ng tunay na paninindigan. Gusto mo ba akong direktang kalabanin si Papu? Alam ng lahat. Ang 3 higante ng lungsod ng Shaba, si Tetemi, ang kinatawan ni Papu, sa lungsod ng Shaba. Gusto kong kalabanin mo si Tetemi. Binata, bata ka pa. At hindi mo pa alam ang panganib ng mundong ito. Kapag ginawa mo ang bagay na ito, wala nang balikan. Ang buhay ko ay utang ko sa iba. Sabihin mo lang kung kaya mo o hindi. Sige. Ang buhay ko, nasa kamay mo na. Bukas, maghahanda ako ng salusalo para imbitahan si Tetemi. Ito ang ginseng na ipinadala ni Marisol para sa iyo. Ha! Ang mahal ng ginseng, bakit mo nawala? Ikaw ang ugat ng lahat ng problema. Kung hindi ka nang gulo sa kasal ni Sawan, bakit naman niya isipin kalabanin si Pengpa? Ang anak mo ay puno ng kasalanan. At may kinalaman ka rin dito. Bata ka. AM? Huwag mong isipin na dahil wala ka sa Walled City, hindi kita kayang galawin. Huwag mong kalimutan. Nasa Walled City pa rin ang pamilya mo. Binabantaan mo ba ako? Ha? Sa ginseng na ito lang. Akala mo makakabangon ka na, ano?
Walled City Inta. Pumayag si Bislin na makipagkita sa iyo. Bata ka. Kapag naligtas ko na si Bislin. Kapag nakalabas na ako sa pintong ito. Katapusan mo na. Mr. Bislin, sawadi ka. Balita ko. Mayroon kang elixir para sa walang hanggang kabataan. Hahaha. Ano ito? Ito ang gamot na naimbento ng ating imperyo matapos ang hindi mabilang na pag-eksperimento at pananaliksik. Kung ito ay itaturok sa katawan, makakamit mo agad ang napakalakas na kapangyarihan. Kung gayon, ikaw, paano mo patutunayan? Mr. Bislin, matagal ko nang naririnig ang iyong tauhan. Si Quemela, malakas ang martial arts. AMEA. Sa paningin ko, paano ang martial arts mo? Malabo ang mga hakbang. Walang laman ang katawan. Isa ka lang. Naglalakad na balat. Hahaha. Kung hindi mo kayang talunin ang mabahong balat na ito, Walang kwenta. ngayon ipapakita ko sa iyo kung sino ang walang kwenta. Ah, Hahaha. paano nangyari yan? Ginoong Bislin, nakita mo na, kung ikaw ay tulad ko, mag-iniksyon ng gamot na ito, magiging tulad ka rin sa akin. Napakalakas. Sa mundo, mayroon palang ganitong kayamanan. Hahaha. Anong kayamanan? Hayaan mong makita ko rin. Pengpa, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Oh, Sino ba yan? Ang asong gala ng Walled City. Ikaw, pumunta ka sa lungsod ng Shaba. Anong ginagawa mo? Ha? kapag natulungan ko nang bumalik ang kabataan ni Bislin, ikaw ang una kong haharapin. Ikaw ang unang gagawin ko. Bislin? Hindi kaya. Hindi mo ba naalala ang usapan natin? Naalala ko syempre. Ngunit kung ang gamot na ito ay talagang epektibo at ang inyong mga kahilingan ay napakapanganib, mahirap para sa akin na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa inyo. Ano ang gusto mong makuha mula sa akin? Gusto kong ipaghiganti ang aking anak. Patayin mo siya. Kung gusto ninyo, ang kayamanan at kapangyarihan, maaari ko kayong bigyan. Panginoon, kung ineksyonan mo ang gamot na ito, maabot mo rin ang ganyang resulta. Mas maganda iyan, kaysa sa 30 taong pagsasanay ko. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang matandang ito ay nagpasya na. Teka, Ikaw na batang dilawang buho. Hindi ka kasama rito sa usapan. mga tao, Palabasin niyo siya. hindi pa gumagaling ang sakit ni Bislin. Natuto ka na lang mag-utos? Ang daldal mo. Sedge. Mamaya isasama kita sa paglilinis. Hihintayin ko. Bislin, itong 1,000 taong ginseng na ito, hinahanap-hanap ko talaga ito para sa iyo. Kung babawiin mo ngayon, hindi maganda, di ba? Itong 1,000 taong ginseng na ito, maaari ko ring bilhin. Magkano ba ang presyo mo? Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Maniniwala ka ba sa hawak kong ito, ang tunay na 1,000 taong ginseng? O maniniwala ka sa isang bote ng gamot na hindi alam ang pinagmulan? Emiem, sabi ni Quamela, pareho lang ang lakas ninyo. Mahira, akong pumili. Ganito na lang, magpaligsahan kayo. Patunayan ninyo ang inyong lakas. Sedge. Walang problema. Bislin, sasabihin ko sa iyo, ayaw na ayaw ko sa pagtataksil ng iba. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Walang hiya. Kung matapang ka, huwag kang magtago. Kung matapang ka, subukan mo akong hulihin. Ikaw. Duwag na daga. Sa tingin ko sa'yo, iyan lang ang kaya mo. Ano? Ganyan lang, susuko ka na? Mayroon kang malakas na pangangatawan. Pero wala kang kalaman sa martial arts. Ano sa tingin mo? Malakas talaga si Aticha, pero hindi naman tayo pumipili ng kauhan.
Tingnan nyo ang ipinakita ni Inta. Kung mayroon kang ganoong pangangatawan, anong mangyayari? Alam ko na ang gagawin. Inaanunsyo ko. Makikipagtulungan ako kay Inta. Alam ko na. Walang sinuman ang tatanggi sa isang malakas na pangangatawan. Maghanda para sa laban. Bislin, masarap makipagtulungan sa'yo. Sa wakas, naubos na ang lakas mo, di ba? Aticha, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ito ay isang simpleng panlilinlang lamang. Ang regent na ito ay nagpapalabas lamang ng potensyal ng isang tao. Ang hiniram, dapat bayaran. Kung hindi mabayaran, tulad ng kanyang binti, masisira lang ito. Ang dahilan kung bakit hindi kita inaway kanina ay para ubusin ang iyong lakas. Tingnan natin ang gamot na ito. Hanggang kailan ito tatagal? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Lalabanan mo na ako. Sasabihin ko pa sa iyo? Akala mo ba tanga ako? Ani. Tara na. Huwag kang umalis, bata. Ang buhay ng matanda, nasa iyong mga kamay pa rin. Bislin, naalala kong sinabi ko sa iyo na ayaw ko sa traitor. Kuya, nagkamali ako. Dahil sa bugso ng damdamin lang ako. At nalimutan ko ang tamang pag-iisip. Kuya, patawarin mo ako. Bislin, dapat mong malaman kung bakit ako narito ngayon, hindi ba? Upang ayain si Tatemi. Sa halip na magkalabuan, ang ebidensya. Mabuti. Ayoko. Pangalawang bises mo na akong binigo. Hahaha. Nandito pa pala si Bislin. Bakit mo ako pinaglalamayan? Ano yan? Sino ang humaharang sa daan ko? O, tingnan mo, nandito rin si Pengpa. Tamang-tama, pag-usapan natin. Ngayong wala na si Bislin, ang teritoryo niya. Paano natin hahatiin? Tetemi. Hindi mo na ba iginagalang ang matanda kong buto? Matandang Bislin, malas ka lang at wala kang anak. Kaya, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang lahat ng tauhan at teritoryo mo? Lahat sa akin. Pagkatapos, mag-asawa ako ng bata. Magkakaanak ng lalaki na ipapangalan ko sa iyo. Para kahit papaano. Ang pamilyang Bislin ay may simbolo pa rin. Tetemi. Huwag kang masyadong mapang-api. Ano ngayon? Malapit ka nang mamatay. Ngayon, ilan sa mga tauhan mo ang nakikinig pa sa iyo? Para malaman mo, noong nakaraang taon, sa ika-negatibo 60 mong kaarawan, sinimulan ko nang bilhin ang mga tauhan mo. Tetemi. Ibig sabihin, noong kaarawan ko, ang mga walnut na bigay ni Papu ay may lason. Iyan ang hinahangaan ko sa iyo. Kahit regalo ng kalaban, tinatanggap mo pa rin. Masyado kang mapagkunwari, kaya nagdurusa ka. Pamela, sampalin mo siya. Ikaw, sasampalin mo ako. Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Ang nasa likod ko ngayon ay si Boss Papu. Kung gagalawin mo ako, pag-isipan mong mabuti ang kahihinatnan. Kung mabuhay pa ako ng ilang araw, bonus na sa akin yon. Hindi ko maatanggap. Ang ginawa mo. Kwamela. Matanda. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Wala kang pakialam sa anumang kahihinatnan. Anong gagawin ko? Mukhang hindi niya kaya. Si Kwamela. Ang mga galaw ni Kwamela ay perpekto. Dapat kanina lang, nasaktan ng matindi sa suntok ni Inta. Mukhang sa lahat ng narito, bukod sa'yo, si Pengpat lang at ang dalaga ang may lakas. Tetemi. Kahit mamatay ako, bago ako mamatay, hindi kita hahayaan na mamuhay ng payapa. Matanda, matagal ko nang hindi gusto ang pag-ugali mo. Pinagmamalaki mo ang yaman ng pamilya mo. At naghahari-harian sa syudad. Kapag nawalan ka ng pera, Sino ka na lang? Ikaw. Ah. Sakto lang. ngayon ang araw na nagalit ka, gagamitin ko ang pagkakataong ito. Para ipasa ka na sa kabilang buhay ng maaga. Aba, Pengpa. Hoy, Ikaw na matandang mamamatay na, mas magiging kapakipakinabang ka kapag batay ka na. Hindi mo ba talaga nakikita? Hemi, dapat alam mo rin, ang relasyon ko kay Papu. Hindi ko hahayaan ang mga tao niya na maging makapangyarihan. Engpat. Sa totoo lang, si Papu, walang balak saktan ang mga tao ni Supa, ubusin ng tuluyan, kung hindi, imposibleng hayaan kang umunlad ng maraming taon. Napakagarbo. At hindi pa ako ginagalaw dahil hindi pa sapat ang aking halaga. Amy. Mukhang hindi ka naman, kasing tanga ng sinabi ni Papu. Ang dalawang espiya ni Papu na inilagay niya sa tabi ko kahapon,
Nahuli ko na. Aano mo nalaman? Ibig sabihin, hindi ba ako pwedeng maglagay ng espiya sa tabi ni Papu? Kahit alam mo ang plano namin, ano ngayon? Kayo lang. Isang matandang malapit ng mamatay. At isa pang, dating. Walang bahay na aso. Aano ninyo lalabanan si Papo? Kung lalaban o hindi. Malalaman lang natin kung lalaban. Walang pinagkatandaan. Kung gayon, ngayon. Bibigyan ko kayo ng babala. Aray! Sa ganyan lang ninyong lakas, nangangarap kayong kalabanin ang boss. Aticha, bilisan mo, tulungan mo siya. Hindi ko akalain na ang batang Pengpat ay may ganito ng lakas. Sa susunod na magkita tayo, Hindi ikaw ang mamamatay. ako ang mamamatay. Bigyan mo pa ako ng isa. Huwag, hindi pwede. Teka lang, Master. Si Tateme ay isa lamang. Piyesa ni Papu. Kung wala siya, May papalit pa rin sa kanya. bukod pa rito, kailangan natin ng isang tao. Para magbigay ng impormasyon. Ehem. Binata. Ngayon ay nagpahayag na ako. Ako at si Papu ay magkaaway. Ang buhay ko. Ehem. Binata. Ang ginseng na ito, ganito ba ito kaepektibo? Isang matandang hindi mamatay-matay. Isang asong nawalan ng bahay. Hindi mo pa rin kayang ayusin ang mga ito. Ano pang silbi mo sa akin? Natuklasan ni Pengpa ang ating espiya. Hindi nila ito natuklasan sa loob ng 10 taon. Bakit ngayon mo lang nalaman? Nako. Bumalik na siya. Walang silbi. Ang pamamahagi ng kapangyarihan sa lungsod ng Shaba. Pag namatay na si Bislin, saka na natin pag-usapan. Ngayon sa Walled City, ang pamilyang Ronlat na lang ang natitira. Tamang-tama para makapasok tayo. Magpaparamdam na ba kayo, Papo? Yemye. May espiya sa tabi ko. Paano ako magtitiwala na ibigay sa inyo ang kapangyarihan? Ang bagay na ito, ako na ang gagawa. Kayo, hindi ba kayo nagsisiksikan? Hindi. Ngayon, mukhang ang ating Panginoon ay nahihirapan. Hindi pa natalo ang anak ko. Ang isa ay laging panalo. Ang isa ay hindi pa natalo. Ganoon ba? Lumabas na lang kaya tayo? Si. Ah. Aticha, anong nangyari sa'yo? Nararamdaman ko. Si Papu ay dumating na sa Walled City. Kung direkta tayong lumusob, gaano kaya kalaki ang sansa nating manalo? Ang isip ni Papu ay napakatalas dahil naglakas loob siyang pumunta. Sa tingin ko, wala siyang kahit katiting na tsansa. Umalis si Papu sa kanyang pinagkukutaan. Wala nang mas magandang pagkakataon kaysa rito. Ang pagdating ni Papu sa pagkakataong ito, Ay tiyak na para pamahalaan ang pangkalahatang sitwasyon ng Walled City. kung ilalagay natin si Atika bilang unang tao sa Walled City at bigyan ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap. Hindi. Bakit? Nakita ko na si Papu at si Supa maglaban. Sa tingin ko, si Aticha ay walang siguradong pagkapanalo. Wala bang anumang kahinaan? Ang Papu na ito, Hindi pinapayagan ni Papu ang mga mandirigma na hawakan ang kanyang katawan. Wala pang nakakaalam kung nasaan ang kanyang kahinaan. kung gayon, mayroon bang anumang paraan para makalapit sa kanyang katawan? Ang taong ito, si Papu, ay nakakatakot na maingat. Maghanap ng isang magmamasahe sa kanya. Bulag lang ang kinukuha niya. Para sa masahe. Bulag. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng bulag. Sa buong Walled City na nabubuhay sa pagmamasahe. Tipunin mo sila. Anong balak mo? Para hindi maramdaman ni Ani na may kapansanan siya sa mata. Mula pagkabata, sinasamahan ko si Ani sa paglalaro ng bulag-bulagan. Mahil, walang mas nakakaintindi sa mga bulag kaysa sa akin. Hindi pwede. Delikado yan, para kang pumapasok sa lungga ng tigre. Kung magkamali ka lang ng kaunti, Ito na Mahil, ang tanging pagkakataon natin. Dito ka lang maghintay. Darating na si Tito mamaya. Ikaw ang bagong masahista. Opo, Tito, siya po ang nahanap kong pinakamagaling na masahista sa buong Walled City. siya si Papu. Bakit pa ang kaedad ko lang siya? AMEA. Kung siya ba ang pinakamagaling, malalaman lang natin kapag nasubukan.
Brian, nauuhaw ako. Maghanda ka. Sage po. Simulan mo na. Opo. Opo, Pakita mo nga sa akin. Ang pinakamahusay na technician sa Wild City. Kung gaano kahusay. ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Pero sinasabi ng pakiramdam ko, hindi ko siya pwedeng patayin kaagad. Boss, sapat na ba ang lakas ko? AMM. Malinaw na ang buto niya ay nagpapahiwatig na siya ay matanda na. Bakit ang mga kalamnan sa ilalim ng balat ay napakalakas? Manting maestro, magaling ang iyong kamay. Bulag ako simula pagkabata, kaya mas magaling ako kaysa sa iba. Magaling. Ang sipag ay nagbabayad. Magtatagumpay ka. At gagamitin kitang tuntungan. Tito, nandito na ang tubig. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Boss, baka gusto niyo munang uminom ng tubig? Gawin mo ang ginagawa mo. Ano ang gagawin mo? Ang sarap. Bakit napakabaho ng dugo sa kwartong ito? Kaya pala, ganoon pala, nagpapali sila ng dugo. Matagal nang usap-usapan na ang mga dayuhang mayayaman ay umaasa sa mga inaalagaan nilang kabataang lalaki at babae para magbigay ng sariwang dugo sa kanila araw-araw. Nagpapalit ng dugo. Gamit ang ganitong paaan, pamanatiling bata, hindi ko akalaing makikita ko ito rito. Tito, uhaw ka pa ba? Umalis ka na. Maestro, tingnan mo ang katawan ko. Kamusta? Ang katawan ninyo, medyo hindi ko maintindihan. Mukhang malakas ang mga kalamnan. Pero ang mga kalamnan ninyo ay hindi kayang suportahan ang inyong katawan. Ikaw ang unang naglakas loob na sabihin sa akin ang totoo. Hindi ko po kayang itago. Hay naku, Sayang. Mayroon akong matandang kaibigan na kayang ayusin ang aking mga buto. Pero ayaw niya akong tulungan. Dahil ba, hindi sapat ang perang ibinigay ninyo, kaya ayaw niya kayong tulungan? Haha. Ang mga bagay na kayang ayusin ang pera, hindi problema sa akin. Ang matanda kong kaibigan ay napakatigas ng ulo. Bagaman itinakda ng tadhana, wala akong kakayahang baguhin ang kapalaran. Masyadong malalim, hindi ko talaga maintindihan. Ang prinsipyo na dapat unahin ang sarili, kung hindi, langit at lupa ang magpaparusa. Naiintindihan ko pa rin yan. Kaya, maaga siyang namatay. At akong gayon, buhay na buhay pa rin. Talagang malakas si boss. Nandito pala siya. Tito, may problema. Ang laki-laki mo na. Pero nagpapanik ka pa rin sa maliit na bagay. Sa loob ng bahay, may pumasok na lalaking nakaitim. Hindi naman natin yan bahay. Kung may nawala, bumili na lang ulit. Nakita ng lalaking yon ang imbakan ng tubig. Paano siya nakapasok? Hindi ba kukuha ka lang ng tubig kanina? Sinundan niya kami. Nang lumingon kami, napansin naming may nawawala. Ano pa ang hinihintay mo? Wala kang silbi. Sugatan ng lalaking yon. Hindi yan makakalayo ng sugatan. May nangyari sa bahay. Pinakyat ko ng driver para ihatid ka pabalik. Natapos na ang plano. Ngayon, tingnan natin kung paano tutugon. Ang matandang asong ito. Bilisan mo. Ikaw na munting bulag, ihahatid na kita sa tindahan. Salamat po sa pag-alaga sa isang bulag na tulad ko. Himem. Dapat lang. Kung hindi ka lang bulag, hindi mo ako makikilala. Ang mangyayari sa'yo ay kapareho ng nangyari sa driver. Pero hindi ako bulag. Ate Cha, ikaw pala yan. Dapat ako ang magtatanong niyan sa'yo. Ako ang iyong boss. Wala kang pakialam. Dati pa lang, nagdududa na ako. Na si Peng Pa ay hindi mo talaga ama. Anong klaseng ama? Ang ginagawang bodyguard ang sariling anak? Hindi naman talaga ako anak ni Pengpat. Alam ni Pengpat na pupunta ako ngayong gabi. Walang dahilan, ipadala ka pa dito para makialam. Kaya ngayong gabi, ikaw ay kumilos ng sarili mong desisyon? Ako na ang magbabayad ng multa pagbalik ko. Kung hindi ka magsasalita, mahihirapan akong tulungan ka. Tulungan ako. Sinabi rin ni Pengpat na tutulungan niya ako. Pero, 10 taon akong nag-antay. Pero alam mo naman siguro, ang walang katapusang alitan namin ni Papu. Kung matutulungan kita, bakit hindi? Hinahanap ko ang kapatid ko. Ang kapatid mo rin ay dinakip at ikinulong. Gayon sana ang plano ko, na iligtas siya. Pero, hindi ko man lang nalapitan ang lugar na yon. Matutulungan kita. Mas mabuti pang umasa sa sarili, kaysa umasa sa lalaki. Ngayong gabi, malalaman ko ang kahinaan ni Papu. Kung kaya mong lapitan si Papu ng mag-isa, ibig sabihin, may tapang ka pa rin. Sa ngayon,
Pagkakatiwalaan kita. Mukhang. Hindi ka naman pala walang pakiramdam. Magsisimula na ang plano bukas. Si Papu, ang salot na yan, bawat araw na nabubuhay siya, ay isang kalamidad sa mundo. Halika! Para sa tagumpay. Tungkol sa plano bukas, mayroon pa ring butas. Oh, anong butas? Tingnan mo, ikaw, isang hamak na pulubi. Bigla na lang nakatayo, sa puktok ng Wall City. Siyempre, pagdududahan ka ng lahat. Hindi ko naman naisip yan. May ideya ako. Anong ideya? Kung alam lang ng lahat sa Wall City, na ikaw ang aking fiancé, di ba't malulutas na ang problema? Hindi. Kung gayon, may mas magandang ideya ka ba? Ako. Ang plano ay apurahan. Unahin ang lahat ng plano. Ito na ang desisyon. Sabi ko na nga ba, May something sa pagitan ng batang yan. at ni Marisol. Ha? Sa huli, napunta pa rin siya sa pagiging palamunin ng babae. Sabi ko na nga, si Aticha ay angat sa buhay. Hindi ko lang inasahan na sa ganitong paraan. Nakakagulo ang sitwasyon sa Walled City. Talagang hinayaan nilang isang hamak na pulubi ang makinabang. Ang kagpapatatag ng sitwasyon sa Walled City ay hindi maganda para sa atin. Pamangkin. Para sa atin. Siyempre magandang balita yan. Isang palaminin ng babae. Di ba't mas madali siyang kontrolin? Oh, ang taas ng iyong pananaw, iyo. Maghang nakatadhana ako. Maging. Alamat sa kasaysayan. Aticha, tingnan mo tong walang konsensyang pahayagan. Ang sama ng pagkasula. Paano naman ako naging palamunin ng babae? Anong problema doon? Hayaan mo lang silang magsalita. Tutal, hindi naman yon totoo. Hindi ko matanggap. Ani, ang aga pa, pero nakikipaghalikan. Ka na sa nobyo ng iba. Hindi maganda yan. Ano? May balita na ba? Tapos na, dumating na ang imbitasyon ni Papu. Tiyo, paano kung hindi dumating si Aticha? Paano kung hindi siya dumating? Brian, kapag nabuhay ka sa mundong ito, dadalhin mo ang pagiging makamundo. Isipin mo, kung ikaw ay isang palamunin. Gayon ay may pagkakataon. Sa iyong harapan, ano ang gagawin mo? Siyempre, tatanggalin ko ang etiketang yan. Tama nga. Kaya si Aticha, siguradong darating. Ilabas mo. Naku, ang higpit naman nito. Hindi na nagkamali, palamunin ng babae. Sa bahay, gawaing babae ang inatupag mo, ano? Pasok. Ang tindi ng galit ng pulseras na ito. Hindi kaya may mangyari sa akin kung hawakan ko. Oh, hindi ako masyadong pamilyar sa mga kaugalian dito. Talagang wala kang silbi. Kahit makipagkamay lang, kinakabahan ka na. Iba talaga si Papu. Dito pa talaga ako sasalubungin. Mukhang, hindi niya talaga ako siniseryoso. Ako kasi, ayaw ko sa mga lugar na hindi ko pamilyar. Sabihin mo na. Kung ganoon, sasabihin ko na. Marisol, sobra naman ang ambisyon mo. Ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang ahas sa sarili nitong teritoryo. Ang Wall City ngayon ay pag-aari ng pamilyang Runlat. Hindi naman kalakihan ang ambisyon. Kung gaano lang ang kaya naming kainin, iyon lang ang kukunin namin. Talagang isang bayani ka sa mga kababaihan. Mukhang. Karapat dapat kang makipagtulungan sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Matutulungan kitang sakupin ang buong Walled City. Diretsohin mo na ang kondisyon mo. Kailangan ko ang suportang pinansyal mula sa pamilyang Ronla. Gaano karami? 50%. Ayoko. 40%. Hindi pa handa ang pamilyang Runlat na magpalamon sa gutom na leon. Aticha, bakit ka nakatunganga? Tara na. Ginoong Aticha, ikaw nga talaga ang hinahanap ko. Aticha, ayaw mo ba akong sundin? Gusto kong kausapin ang amo. Aticha, huwag mong kalimutan ang iyong posisyon ngayon. Gusto kong Sinasalungat mo ba ang aking utos? Gusto kong kausapin si Papu. Marisol, huwag mong sirain ang kasiyahan ng lahat. Ganito na lang. Sasama ko sa iyo sa labas at maghihintay. Ngayon, wala nang gugulo sa atin. Hahaha. Interesado ako sa iyong alok kanina. Gusto ko talaga na makipagnegosasyon sa mga taong ambisyoso tulad mo. Meron akong laging parang pamilyar ang pakiramdam. Siguro ito ang tinatawag na
Parang matagal nang magkakilala. Ah, tama. Parang matagal na magkakilala, parang matagal na magkakilala. Ah, manyakis pala. Kung gayon, madali na yan. Tingnan mo, kapatid. Ikaw rin pala ay isang taong may damdamin. Hahaha. Aticha. Kanina, ang kondisyon na inalok ko ay para kay Marisol. Kung ikaw ang kausap, wala akong hihingin kahit isang kusin. Ang libre sa mundong ito, hindi laging ang pinakamahusay. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Paano ko ito babayaran? Hahaha. Akala ko deti ikaw, Aticha, ay isang palamunin lang ng babae. Mukhang may kakayahan ka rin pala. Kaya ka nagustuhan ni Marisol. May sariling mundo ang maliliit na tao, pero ang maliliit na tao ay may dignidad din. AMMAMM. Mas lalo kitang nagugustuhan. Sino ka? Ang kukuha ng buhay mo. Kanina, tinamaan ko ang lumamong sugat. Bakit ka pa rin nakakagalaw? Elemil, kung alam mong kahinaan, tiyak na may protection. Ikaw naman, ang aking kahinaan. Paano mo nalaman? Hindi ka pala bulag. Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin na parang matagal na tayong magkakilala, di ba? Pagkatapos ng lahat ng pinlano mo, ano ba talaga ang galit mo sa akin? Apo. Pamilyar ba? Maghang, natanggap mo ang mana ni Supa. Pero hindi mo pa rin ako matatalo. Anong ingay yan sa loob? Papasukin mo ako. Papu, baka sinasaktan niya si Aticha. Alam ng boss ang ginagawa niya. Pinapangaralan lang niya. Si Aticha. Papasukin mo ako. Huwag mo akong piliting saktan ng isang babae. Aticha. Ngayon, wala nang makakaistorbo sa'yo. Kailangan mong manalo, Aticha. Aticha, may katawan kang bakal. May katawan akong hindi masisira. Walang mangyayari dito. Kailangan pa ring lumaban. Aticha, sa totoo lang, isipin mo. Ako at ikaw ay walang matinding galit sa isa't isa. Di ba? Kung ganoon, parang tama rin naman. Di ba? Maari pa rin tayong magpatuloy sa pagtutulungan. Gayon lang ang tunay na pagkakaisa ng mga malalakas. Alam ko na ikaw. Sa murang edad ay hindi natuto na mabuti. Ani, sa pagkakataong ito, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Ito ang iyong orihinal na anyo ng katawan, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo, ang iyong mga buto ay hindi kayang suportahan ang iyong katawan. Hayaan na lang kitang mamuhay mag-isa. Bakit ikaw ang lumabas? Bilisan natin. Paano kung ang mga tao ni Papu ay humabol sa atin? Huwag kang mag-alala. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Si Brian ngayon ay malamang na nag-isip kung paano papalitan si Papu. Tito, hindi ko inakala na sa buong buhay mo na maingat, ay matatalo ka lang ng isang batang walang karanasan. Ayos lang. Sagipin. Miranda, anong gusto mong gawin? Nangako ako sa aking ama dati. Sinumang magligtas sa aking kapatid, yalay ko ang aking sarili sa kanya. Hindi ko kailangan. Hindi kailangan. Kung gusto mo o hindi, problema mo yan. Ang pagbigay ko o hindi, problema ko yan. Sige na nga. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na yan, pwede bang may konting damdamin naman? Ang ekspresyon mo. Parang tinatapos mo lang ang isang misyon. Para sa akin, lahat ng bagay ay pagtatapos na misyon. Miranda, kadalasan, mukha kang malamig. Hindi ko akalain na ganito ka pala. Mabuti na lang at binabantayan kita. Sino ang pinoprotektahan mo? Bahay ko to. Gusto kong gawin. Kung ano ang gusto kong gawin. Sa totoo lang, hindi kayo ang nababagay kay Aticha. Bakit? Simple lang ang dahilan. Sa lakas ni Aticha, ako lang ang kayang makayanan.
Bakit tuwing nangangara, palaging nagigising sa mahalagang sandali? Aray,